Ano kaya ang pakiramdam habang kayo'y nagkakasayaman? Kami nagsisiksikan, kami nilulunod sa baha ng inyong kasalanan. Kami nagbabayan ng buwis, pinaghirapan dugat, pawis, ngunit bakit ninanakaw lang? Mahiya naman kayo. Rally for transparency and a better democracy. Ano po? So, meron ba tayong naihanda niyan dito? Shenua? Well, anyway. So, ito po yung rally ng INC, ano? For transparency and better democracy. Hey! Nabulol ng konti. Ulitin natin. Hey! Good morning, ladies and gentlemen of the jury. Pwersa 99.9% sa Puera sa Luzon, Visayas, Mindanao. Mr. Juror po, inyo abang lingkod. Founder ng Philippine Trial by Jury Movement / Partido KKK 2.0 Demokratiko. Level up ito po ng KKK 1.0. Ano po? Kung saan atin pong bibigyan pugay. Kilalanin po natin. Di lang basta kilalanin, ngunit talagang ipagpatuloy po natin ang buwis buhay na pinaglaban na ating mga ninunong katipuneros. Opo? Na isang malayang bayan, demokrasya ala Amerika, powered by hukuman trial by jury. Ngunit ang siste sa kasamang palad, Pinas lang po ang pangarap Pinoy na iyan, ang ating mga ninunong katipuneros. Pinas lang ng Campo Aguinaldo. Pinas lang din po doon sa EDSA People Power 2. Ano po? Yun na. Campo Aguinaldo, yung ang una. Pangalawa, doon po sa 1935 Constitution, sa kampo ni na Manuel Luis Quezon. Po. At pangatlo, dito nga po sa People Power. Ano po? EDSA People Power. Napaslang na naman. Ang pangarap na malayang bayan, demokrasya ala Amerika, powered by hukuman trial by jury of we the people. Ngayon, sana lang ang talagang pakay nitong INC sa darating na November 16, 17 at 18 ay talagang transparency and better government. Opo. Pero kung gusto niyo talaga better democracy pala, gawin mo na. Una, wala pa naman tayong demokrasya eh. Paano maging better ang democracy po natin? Sentido común naman po. Ang demokrasya ay batay sa proposisyon na all men are created equal. At sa maikling pakahulugan, ang democracy equals government of the people, by the people, for the people. At ang epitome of democracy po ay ang karapatan sa trial by jury ng people. Iyan din po ang kambal tuko ng demokrasya, jury justice system. Sa jury justice system po, agad himas rehas ang mga traidor at kawatan sa buong pamahalaan. So wala po tayong demokrasya. Dahil kung may demokrasya po tayo, hindi dadaluyong ang korupsyon sa buong pamahalaan. Ano po? Now, anyway, sana hindi totoo na ang pakay talaga ng INC ay patalsikin itong si Pangulong Bongbong Marcos at ipwesto si Sara Duterte. Ano po? Nasabi nga ni Montolfo ay baliw. May saltik. Ano po? At siyempre kurakot din. Numero 1, 2, 3, 4. Ano po? At kung talaga pong ang gusto ay
good governance. Wag natin. Kasi hanggat walang demokrasya, walang good governance eh. Kaya kung gusto talaga ng INC, hindi lang transparency plus accountability. At mangyayari lamang yung transparency at accountability, magiging makatotohanan kapag demokrasya tunay ang umiral sa bayan. May karapatan ng mga mamayan sa hukuman trial by jury. Mga jurors na huhusga sa lahat ng kaso, sa lahat ng korte. Kung yung akusado sa korupsyon, human rights violations, land grabbing, extrajudicial killing, ay guilty o inosente. Mga mamayan ang umuhusga. Kasi, government of the people nga eh. Kaya kung gusto talaga ng INC, ang mabuting pamamahala, una-una, sumama siya. Dito po sa ating KKK 2.0. Hashtag Himagsikan 2028 halalan. Mga juror advocate po ating isalpak sa buong pamahalaan. Pagkatapos tigil-tigilan din ng INC ang kanilang panggugoyo at panguuto sa kanilang mga miyembro. Dapat habayaan nila mag-isip sa sariling magpasya sa sarili ang mga miyembro nila kung sino yung karapat-dapat na iboto. Sapagkat sinasagkaan po nila yung the voice of the people is the voice of God. Paano maging boses ng Panginoon yung boses ng tao kung dinidiktahan ninyo? Bawal po yan eh. Hindi po ba? Alam mo kung jury justice ang uso din sa atin, marami ng himas-rihas ng mga diakono ng INC. Dito lang ngayon kasi nakokontrol nila yung kung sino yung nakaupo sa pamahalaan. Mas kawatan yung mga kandidato, mas gusto nila, kaya kontrolado po nila ang hukuman trial by palakasan. Kaya hindi sila napapanagot. Pero malaking violation po yan. Sasagkaan mo. Yung kwan yan eh. Right to suffrage ay karapatan po yan eh. Ng bawat nilalang, ng bawat Pilipino. Sasagkaan mo, mamanduan mo kung sino iboboto. Katarantaduhan po yun. Wala na kung gusto ninyong iboto nila mga kawatan at traidor. Pambira pa sa pati sa And so, yan po ating mensahe. At kuy daw po kayo. Kasi ang mga mamaya, milyon-milyon po kaming 99.9% sa puwera eh. Karamihan po sa Itzapuera, ayaw na ng ganitong mga power grab. Power grab na ang punot dulo ay pagnanakaw, pangungurakot. Yan na naman talagang punot dulo ng gusto ninyong power grab eh. Hindi kayo mag-aagaw ng poder sa gobyerno para pagsilbihan kaming mga soberanong mamayang Pilipino. Lokohin nyo, lelang yung panot. Gusto nyo agawin ng kapangyarihan dahil nakikita ninyo, trilyon ang kurakotable funds. Yan po ang tinatarget ninyo. Huwag nyo kaming inuulol, Pambira pa kayo sa pati sa Sa atin po papatuloy, mga kaitsapuera, pakinggan naman po natin ang Pangulong Bongbong Marcos. Tinitiyak natin na ang kanilang ninakaw na pondo ay maibabalik sa pamahalaan upang magamit sa tama ang mga perang yan. At naglagay tayo ng mga reforma para itong mga pangyayaring ito ay hindi na mauulit. Kaya yan yung tatlong talagang tinututukan natin na bagay. At ito, yung ating mga nabanggit ngayon, ay yan, ay ang magiging resulta dito sa ating pag-focus, pagbigay ng pansin dito sa tatlo. Unang-una, mapapanagot ang mga kasama rito, mga kasabwat dito sa korupsyon. Pangalawa, maibabawi ng gobyerno ang pera na ninakaw nila. Pangatlo, na gumawa tayo ng reforma para lahat na itong klaseng korupsyon na ganito ay hindi na mauulit. Kaya yung mga taong yan na kasabwat dyan,
Ito, mga walang hiyang ito, sa nagnanakaw ng pera ng bayan, tapos na ang maliligaya ninyong araw. Hahabulin na namin kayo. Okay, that's it. I think I have, it's already there. Thank you very much. Maraming salamat, Mr. President. Ladies and gentlemen, the President is running a tight schedule today, as you know. So we'll just take... I'll take 2 questions. We'll take 2 questions from the floor. Yeah. The first question will be from Alvin Baltasar. Mamadali itong Mr. President, bata magandang ni, umaga po natin. Pangula. Mr. President, nabanggit nyo yung sa presentation, meron ng mga nasampahang kaso at ang hinihintay po talaga ng taong bayan, merong makulong. Ang tanong ko po, Mr. President, kailan po kaya mangyayari na may makukulong at kailan po ito? Palagay ko, hindi palagay ko, alam ko, bago magpasko, marami dito sa napangalanan dito ay palagay ko nasa ano na, matatapos na yung kaso nila, buo na yung kaso, makukulong na sila. Wala silang Merry Christmas. Before Christmas, makukulong na sila. Mr. President, at bagit nyo rin po kanina yung kinakailangan mabawi natin kung ano man yung halaga na nanakaw nila sa taong bayan. Meron po tayong timeline. Wala tayong buo na ano. Kasi marami pa kaming nakikita. Marami pa kaming nakikitang iba. So yung mga nabanggit ko na halaga, yun pa lang ang ating nakikita. Pero ako yun, nakakatira po, marami pa tayong mababawi dito. So patuloy namin gagawin yan. Thank you, Mr. President. The next question from Kat. Good morning, Mr. President. Sir, you mentioned in the latter part of your speech na tapos na ang maliligayang araw nyo, hahabulin namin kayo. The nation's question is, why is former Congressman Zalico's passport not yet cancelled? And what is the government doing to actually either convince him or force him to return to the Philippines? I think that's best directed at the lawyer because it's a legal answer. And the legal answer is because hindi pa nasampahan ng kaso, therefore the request for the cancellation of his passport cannot yet be made. However, when that time comes, we will immediately cancel his passport. I'm not a lawyer, so I cannot. I'm not the best person to explain it, but that's the procedure. You have to give grounds for the cancellation of the passport, and those grounds will be based on the cases that will be filed against him. Sir, just a follow-up question on that point. Sir, how convinced are you that Zaldico is the most guilty in this case, or are you somehow amenable to extending an option for him to become a state witness? I'm sorry, extending? An option for him to become a state witness. That option is always there, except for them who are the most guilty. Do you think he is? I don't want. And then pag sinabi ko, sasagutin kita, sasabihin nyo, prejudge. Let the courts do their work. Let the judges do their work. Yun ang ano sa kanila. Mr. President, one more question, please. While we navigate this corruption scandal, the economy is taking a hit. Yeah. The peso hit an all-time low yesterday. Third quarter GDP is at 4%. The stock market is at pandemic levels. What is the plan to recover investor confidence? At ano ho ang plano para sa economic recovery? Well, the reason that we had that is that there really was a downturn in economic activity. You have to remember that it's not only because of these problems. Yung bagyo, yung nawala na working days na sa sa ekonomiya natin because of climate change. And you have to also remember the global situation. We are not the only ones suffering the shocks that come from the new trade structure that has been imposed on the rest of the world. And so we are all adjusting to that. Kaya yung mga growth rate na lahat ng grupo all around the world is falling. But marami tayong measures na ginawa because the public spending now will be
will be increased, and to make sure that by the end of the year that the levels of public spending are according to our original plan. So mababawi natin yung nawala sa third quarter. Sir, one more point on your presentation. Very obvious, very noticeable po na marami sa mga pangalan binanggit ninyo, TPWH officials, contractors, pero kakonte, if at all, yung mga nabanggit na legislators who are. Well, no, they're part of the list. We'll give you the complete list. I just didn't go through them because there are like 37 of them. So you'll get, as I said, you'll get a briefer, which will give you more detail on all of the things that I've said today. Is the former speaker included in the list, sir? I don't think so, because no, the only evidence that has been made against him is in the Senate. So I don't know. No, with the speaker, no, not as yet, not as yet. If something else comes out, then he might have to be answerable for something. So, again, we don't file cases for optics. We file cases to put people in jail or to make people answer. I know that there are many suggestions of who else we should file cases against. Well, we're fine with that. Provide us the evidence and we will file cases against them. Kaya sinabi ko, napakahalaga yung sumbong sa Pangulo dahil marami kaming nakukuhang informasyon dyan. So, pagpatuloy ninyo yung inyong pagsumbong. At bigyan nyo kami ng lahat ng ebidensya na meron kayo para magamit natin, para kasuhan kahit sino. Wala naman. Walang immune dito walang exempted dito sa mga investigasyon na ito. Wow! So nakita niyo po yun, ha? Bigyan niyo kami ng ebidensya. Pambirang pati. Unang-una, hindi po trabaho ng mga mamayan ang magbigay ng ebidensya. Sa demokrasya, ang papel lamang po, patriotikong tungkulin nating mga mamayan, magsumbong kung ano man yung katiwalian na ating pong napansin sa ating kapaligiran, sa gobyerno, maging yun man ay chismis lamang. Opo, kahit marites. Trabaho po ng mga prosecutors sa DOJ at sa ombudsman, kasama na rin po yung mga taga-NBI, si IDJ, ng mga investigador, na po pwede po nilang isama sa laban ng mga prosecutors, pwede na utusan hindi po ba? Pwede na i-komisyon, kumbaga. May isang word na kuwan doon di ba? Para magsagawa ng investigasyon. Hindi po trabaho ng mga mamayan kasi pag sa ating kalakaran na kaungasan, pabor ito sa mga kawatan. Imbis na gaganahan, yung pong mga mamayan, hindi na, matatakot na kasi marirespakan sila Pero sa totoong demokrasya, sa trial by jury ng Amerika, yung pong mga mamayan, kahit maritis lang. Ikakwento nila, tapos ihuhulog doon sa box ng grand jury, bahala na po magproseso ang grand jury at mangalap ng ebidensya. Kasi sila naman ay may mandato galing sa atin, pinasasweldo pa natin sila. Ano po? Now, ito pong disclosure lang Bago po nagkahalalan noon, na isa lang namin, si dating Senador Bongbong Marcos sa aming liga ng mga broadcaster forum online. So doon po, tinanong ko siya, kung ikaw ba? Kasi iniisip ko, yung kanyang nanay na-absuelto sa trial by jury, RICO case, New York. Ano po? So palagay ko kako, mas gugustuhin ni Pangulong Bongbong Marcos
na maipairal ang jury justice system sa bansa. Isa pa, malaking bagay yon para kahit papano bumango ang pangalan ng mga Marcoses. Ligasiya baga. No, at ang sabi sa akin, sige, pag-aralan natin, no ha? Sinta mo sa akin, kung ano ang beauty niyan, and then pagka okay, di patupad natin sa buong bansa. So, well, sisingilin natin ngayon si Pangulong Bongbong Marcos. Sapagkat, ito pong ginawa niyang ICI, basura po ito eh. Hindi po ito tunay na independent. Kung yung ang Office of the Ombudsman, yung COA, yung pong Sandigan Bayan na Constitutional Commission, constitutional bodies. Kasi sindikato eh. Di po ba? Ito pa kaya ICI ang hindi? Maging ang Korte Suprema nga, nasisindikato eh. Kasi hindi po itong sistema na ito ang pandemokrasya. Nulit ko ang kambal tuko ng demokrasya na justice system ay jury justice system, jury of the sovereign people. Yan po ay hindi talaga namamanipula at nasisindikato. Isipin mo, force multiplier, lahat ng mga mamayan. Lahat ng mga mamayan pwede magsumbong eh. Diba ng anumang katiwalian doon po sa grand jury. At ang grand jury, hindi po pwedeng sindikatuin nino man sa pagkagobyerno. O kahit na yung Chief Justice, hindi po pwede makialam doon. Obstruction of justice ang abutin ng Chief Justice pag pinakialaman niya po yung grand jury. Siya ang makukulong, hindi po yung mga grand jury. Ganon din, pagka nag-indict, nagsakdal ang grand jury, may kasiguraduhan na malilitis ka agad at matuklasan ng katotohanan sa trial jury. Na again, hindi po din namamanipula, hindi nasisindikato. At hindi po pwedeng sagkaan ninuman ang anumang trabaho at verdict ng trial jury. Hindi po katulad ditong ICI. Abay, ito po ay subject po ito sa whims and caprices ng kung sino ang may tangan ng renda ng kabayo na nagpapatakbo sa karusa ng Malacanang. Pwede pong gamitin ito ng kahit na sino nakaupong Pangulo laban sa kanyang mga kalaban. At pwede rin gamitin para protektahan ang kanyang mga kaalyado. At siyempre, pag nawala na siya sa pwesto, halimbawa, kaalyado, bata, o kaya dami ni Karma Digong na pwesto na naman sa Malacanang, gano'n na naman mangyayari. Magagamit na naman itong ICI, maging ang Office of the Ombudsman, Department of Justice, para sa kapakanan ng nakaupo sa Malacanang at mga kaalyado niya. Proteksyon. Yung kalaban naman ay malilintikan. Katulad ng limbawa na ginawa kay Laila de Lima. Yung mga gawa-gawang kaso, inventong kaso, kulong ang pobre for 7 years. So hindi po ito, maging ang ombudsman, hindi po ito pang demokrasya. Ito po ay instrumento ng diktadorya. Kung sino yung nakaupo sa Malacanang, magdeklara man siya o hindi ng martial law, pwede niyang gamitin. Ang buong hudikatura, pati nga yung legislatura di ba? Nagagawa ang kasangkapan ng kung sino nakaupo sa Malacanang. So ang atin pong hindi inihingi mong kay Pangulong Bongbong Marcos, kung talagang bukal sa inyong kalooban, na makamtan, na makatarungan at makataong lipunan, samahan mo kami. Dito po sa Himagsikan 2028, halalan. Huwag mo na antayin ang halalan. Ngayon pa lang, i-certifikahan mo ng urgent ang amenda sa Bill of Rights. Amenda numero 1. Para ang batas, yung pamukpok na katarungan, kunin sa mga kamay ng mga traidor at kawatan na kuno ay politicians sa buong pamahalaan at ilagay sa mga kamay ng mga soberanong mga mamamayang Pilipino ang may kataas-taas ang kapangyarihan kung saan nararapat naroon yung pamukpok katarungan.
Pagkaya na inamindan yung urgent at hinikayat ninyo lahat ng mga senador at mga kongresista, kahit huwag nyo na sila suhulan. Kasi ang mga yan naman, kaya nag-aantay pa ng suhul eh. Hindi naman gagalaw yung mga yan pag wala pang gasolina eh. Diba? May pang-gasolina na, may pang-kondo pa, may pang-babae, may pang-lalaki, at kung ano-ano pang mga perks, ano po. Sige kayo. Pagdating ng panahon, kami na mismo, ilalagay na namin ang batas sa aming mga kamay. Meaning, kami na mismo ang uupo sa buong gobyerno. Itong aming mga team juror sa 2028. Sa damakmak yata ang aming tigitigisan sa gradong boto. At kung meron po kaming pagkakaisahan na kapakipakinabang para sa halos lahat sa amin, kundi man lahat, katulad ng pagpairal ng jury justice system, katulad ng pagpapatuloy ng buwis buhay, pinaglaban na ating pong mga ninunong katipuneros, ang makapagtatag ng malayang bayan sa diwa ng demokrasya ala Amerika, powered by hukuman trial by jury. Ang tawag noon ng ating mga ninuno nung kapanahonan nila Lapu-Lapu, hukumang balangay. Nakopya na po nila yung pong nakasaad sa Magna Carta of 1215 England bago pa tayo nasakop ng mga Kastila at pinalitan ang sistema hukumang balangay ng trial by palakasan, yung pong Real Audiencia de Manila. Na kung saan ang Chief Justice, Chief Executive at Chief Legislator ay walang dilit iba kundi po yung Governor General, all rolled into one. So mga kaitsapwera, itsapwera no more na po tayo. Tara na. Tara na sa Juro Revolution. Tara na sa Partido KKK 2.0 Demokratiko. Himagsikan 2028 halalan. Gawin po natin ito, hindi lamang para sa kapakanan natin sa kasalukuyang henerasyon, o hindi po para sa kapakanan ng mga susunod natin sa lilahi. Till His kingdom come. Para wala na pong maitsapwera. Uunlad po ang buhay natin pare-pareho, mabubura sa bokabularyo ang salitang OFW. Wala na po pwede mangurakot sa ating kababayan nang hindi po agad masirehas. Mapakikinabangan po natin yung pong magandang kontrata ngayon na pinasok ng Amerika at ng Pilipinas. Yung pong pagyamanin ng ating pong mga likas na kayamanan sa West Philippine Sea. Yung ating mga langis riyan, yung ating pong mga natural gas, pati na yung hydrogen fuel. At siyempre, yung sandamakmak po nating ginto. Hindi na po yan mananakaw kapag jury justice system na po ang uso sa bansa, nakambal tuko ng demokrasya. At mangyayari lamang po yan kapag tayo ay nagkaisa. Gamit ang ating sagradong boto. Hindi na po baril at bala. Sagradong boto, ballpen at balota na lang po ang ating pong panlaban sa mga kawatan. Hindi katulad ng ating mga ninunong katipuneros, na kailangan nilang gumamit ng tabak at sibak laban sa baril at kanyon. Ngayon po, hindi na. Tigis-tigis ang sagrado na lang, boto na lang po natin sa pagkain. Paano? Tara na. Juro Revolution na. Parin po nyo lagi nakandang maglingkod, Mr. Juror, Dr. Sixto Kitkilatis Lagarito lamang, PhD Public Administration honoris causa. Dapat lang, Juror. May God bless us all. May God bless Philippines.